Hindi madali ang mawalay sa pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Kaya ang iba nagpupundar para magkaroon ng sariling negosyo dito sa Pilipinas. Pero paano nga ba makakapag-register ng business ang OFW? Makakausap po natin ngayon sa ating serbisyo ngayon si BIR Assistant Commissioner Janet Cruz. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po sa inyo, Assistant Commissioner. Magandang hapon po sa iyo, Ms. Ruth, and sa lahat po ng nanonood sa atin ngayong hapon. Pakibigyan po kami ng impormasyon kasi halimbawa nitong pandemic, marami din sa mga OFWs natin, yung mga nag-COE, o kaya yung mga talagang gusto na munang magstay dito sa ating bansa para dito na sila magnegosyo. Ano po ang mga kailangan nilang gawin halimbawa para magparehistro ng kanilang negosyo at iba pa pong mga requirements? Okay, so yung pong mga gusto magnegosyo dito sa atin, kung gusto po nila na kumuha ng trade name or business name sa DTI, Department of Trade and Industry, kailangan kumuha po muna sila doon. And once na-issuehan na po sila ng DTI, then they can actually go to the BIR for the registration of their business na po, kung saan marami na pong paraan kung paano po magre-rehistro ng isang negosyo sa Pilipinas ngayon. Una po dyan, pwede po yung pupunta kayo sa Revenue District Offices po natin, yung pong manual process, kung saan po pwedeng isubmit yung mga documents at ipoprocess ang inyong application for registration of your business. Now, pangalawa, pwede rin po, kung ayaw niyo po pumunta sa district office ng BIR, pwede rin po through our New Biz portal. New Business portal po ito na matatagpuan po ninyo sa atin pong BIR website, www.bir.gov.ph. Punta lang po kayo doon sa aming e-services, hanapin niyo po yung New Biz Reg icon. Now, ang third po na paraan ay through the Philippine Business Hub. Ito po, medyo kasama na po dito din ang ibang mga government agencies tulad ng DTI na end-to-end process. Ang mangyayari po, mag-access lang po kayo doon sa ating Philippine Business Hub. Pwede na po through DTI po na doon na rin kukuha ng business name. And then BIR din po, ito po is online, from DTI, BIR, at kung may empleyado po, pwede po rin doon kumuha ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig ID po o number ng inyo pong mga empleyado and selected government agencies. Now, ang pinakahuli at pinakabago po natin ngayon na paraan is through the online registration and update system ng BIR or ORUS. Ito po ay online at wala po kayong kailangan puntahan na sa BIR, makukuha na po ninyo yung inyo pong TIN kung wala pa po kayong TIN o pwede rin po na yung business, yung certificate of registration, dito na rin po ninyo makukuha, mapiprint at pati po yung pagbayad ng 500 peso registration fee po natin ay pwede na rin po online through ORUS. So yan po yung 4 ways by which po pwede po tayong magrehistro kung ang isa pong tao o individual ay mag-engage po sa business. Yung mga ibang LGU po, meron silang mga parang one-stop, may mga one-stop shop sila sa mga ganito. Pwede na rin po ba yun? Or is this the same? Yung po kasi sa local government, yung one-stop shop, ang nandun lang po yung mga agencies na involved po sa local government. Like, kunyari, yung sa bumbero, yung sa garbage, yun po. Iba pa yung DTI kasi, kung gusto po nakasama yung sa local government, pwede rin po yung Philippine Business Hub na gamitin. Kasi kasama din po doon ang local government. Pero yung one-stop shop po ng government, normally ang kasama po dyan, yun lamang mga involved. Pero kung kasama po ang BIR doon sa one-stop shop na ginawa ng isang local government, pwede rin po doon na kumuha ng TIN or mag-apply ng business nila kung kasama po doon sa service na nakalagay po doon sa one-stop shop. Kasi minsan po, ini-invite ang BIR
for purposes lang po ng assistance, no? Magpapaturo kung paano po yung mga gagawin. But the actual act of registration po ay hindi naman po nagagawa din doon sa one-stop shop pa. Yung Pero ngayon, marami na pong online. Yun nga, yung pinakabago nyo nga po dito ay inyong online, ano? So yun po ay talagang hindi na kailangan na pumunta physically, matatapos na po lahat yan virtually online. Ano po yung kailangan na lang i-prepare na documents? May pinakita na tayo kanina, no? Oo. Oo. Yung pong online natin, madali lang naman po, no? Kailangan lang po ninyo na meron kayong government-issued ID, na ito po ay i-upload din po natin doon po sa ating ORUS, doon sa online registration system po natin. And then, pwede rin po na yung, kung halimbawa meron po kayo ng DTI, no? Yung business name, so, i-upload lang din po natin doon yan. At pwede na po kayong makaproceed doon po sa inyong registration through ORUS. Meron po ba, Assistant Director, meron po bang particular na halimbawa benefits or privileges if you can show na former OFW ka? May ganun po ba? Or discount maybe? Wala po kasi consider po natin ito na individual. So, isa lang po yung ating ginagamit ngayon ng mga proseso at mga dokumentong nire-require kapag ang isang individual ay mag-engage sa business. Pero ang OFW po, kung sila po, let's say, dati po may TIN na, Taxpayer Identification Number, yun pong Taxpayer Identification Number na yan din po ang gagamitin ninyo kapag magre-rehistro po kayo ng business sa BIR. Hindi po kayo kukuha ng bagong TIN. Okay. Hindi na po kailangan. Yun po dati, yun po ang gagamitin natin. Assistant Commissioner, lahat po ba ng mga negosyo kailangang irehistro? Kasi halimbawa, yung mga maliliit lang, yung mga sari-sari store, yung iba naman, alam ko yung DTI, parang sabi nila kahit online, ano, yung mga nagbebenta online, dapat nakarehistro po yan? Yes po, no? Wala po tayong exception pagdating sa registration natin. So, lahat po na mag-i-engage sa business, whether self-employed po kayo or professional, kailangan po na magrehistro po kayo ng inyong negosyo sa Bureau of Internal Revenue. Sige Wala po. po tayong maliit o malaki po. Ipagpatuloy po natin ang ating usapan. Kasama pa rin si BIR Assistant Commissioner Janet Cruz sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan po natin ang ating serbisyo ngayon at pinag-uusapan natin itong mga kailangang gawin ng mga overseas Filipino workers kung gusto na nilang magnegosyo dito sa bansa. Kasama po natin si BIR Assistant Commissioner Janet Cruz. Ma'am, isa pang pag-usapan natin ito namang pagfa-file ng tax returns kasi yung mga ibang OFW nakakabalik lang ng bansa. Hindi sila familiar doon sa proseso. So, kailan ba sila kailangan mag-file na ng kanilang tax returns at paano ba ito ginagawa? Okay. Yung pong ating pagpa-file ng mga tax returns, makikita po yan dun sa Certificate of Registration na ibibigay po once na-rehistro na po sila. So, nandoon, ano yung mga forms na ipafile, kailan po yung due date ng filing na yan. So, meron po tayong tinatawag na quarterly income tax, meron din pong annual income tax, and meron din po tayong mga business tax na ipa-file din po which percentage tax return naman po yun. Now, ito pong mga tax returns na to ay available din naman po online, kaya hindi po rin problema sa kanila kung may option po sila. So, all they have to do is pwede po nilang i-download yung EBIR forms package ng BIR na nandun din po yan sa BIR website. And then yung pong EBIR package na yan, dyan na po, yan ang gagamitin nila pag magpa-file na po sila ng kanilang mga tax returns. Electronic po yon, so kailangan lang may internet connection po yung kanilang laptop or yung mga personal computers kapag ka po sila magpa-file. Ito po ay isang option para mas madali po ang pagpa-file nila. Bagamat hindi pa naman po din natin tinatanggal na pwede pa rin naman po yung manual filing through the Revenue District Office kung saan po nakarehistro, yun pong ating OFW. At kung mayroon naman po babayaran, pwede po sa mga authorized agent bank po ng BIR mag-file manually. But may electronic filing
filing and electronic payment option na din po sila. Maganda yan na marami ng mga options for online Assistant Commissioner. Yung binanggit nyo kasi merong quarterly, annual. So iba-iba po yung deadline or yung dates ng filing po? Yes po. Actually, i-recommend ko po, meron po kaming ginawa na tax guide for OFWs. Yes, oo. So, nandyan po lahat ng mga information and compliance requirements para po mag-guide sila. They could just go to the BIR website, hanapin po nila yung icon ng downloadables, and then hanapin niyo po doon yung tax guide for OFWs para po pwede nyo i-print at every now and then reference nyo po dun sa mga compliance na dapat po ninyo gagawin. Kasama na po yung filing, deadlines, anong form, at saan po ninyo ito po pwedeng bayaran, including po yung mga deadlines po even for the payments po natin and or other compliance requirements. Nandun po, it would help you in your compliance with taxation. Maganda rin po yung binanggit nyo kanina na paalala nyo na wag kukuha ng bagong tin kung meron na kayo ng matagal na. Pero halimbawa yung mga OFWs natin na ang first work talaga nila sa ibang bansa. Tapos wala pa rin po silang tin dito or gusto nila siguro kumuha ng ID, nagbibigay pa po ba kayo ng ID? Paano po yung proseso dyan? Okay, yun pong ating registration kapag nagrehistro po sila at wala silang TIN, ang system naman po natin ay makikita na wala silang TIN. So ang mangyayari po doon, ang una pong ginagawa, i-issuehan sila ng taxpayer identification number na yun po ang gagamitin naman dun sa susunod, which is yung registration ng punong business. So isang proseso lang po yan. Now yung pong TIN card, kasama din po siya i-issue sa inyo. But I'm happy to announce na coming din po, very soon na din po dun sa ating ORUS, yung online registration and update system, mayroon na rin po kaming lalabas na digital TIN card. Ibig sabihin, wala na po yung physical na card. Bit-bit na po ninyo Print out. yung inyong ID sa cellphone po ninyo. At tas pwede rin siyang i-print, Assistant Commissioner. But, yes po, print screen natin, tapos print po ninyo sa inyong mga computers. Pwede rin naman po kung gusto niyo ng mas malaking kopya. Pero very handy na meron ka lang naka-screenshot doon sa inyong mobile phone at pwedeng ipakita. Again, yung ORUS po, Assistant Commissioner, ano pa yung ibang services na available dyan? Tsaka ano po yung website nga po na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan? Okay, ang ating pong ORUS, kung kayo po ay nagbi-business na, mag-a-apply po kayo ng resibo ninyo or invoice na gagamitin sa pagnenegosyo, pwede na rin po kayo mag-apply ng authority to print through ORUS. At the same time, kung kayo po ay, of course, nagbi-business, isa sa requirement ay ang maintenance po ng libro, kung saan po ninyo ire-record, isusulat yung pong mga transactions po ninyo, yung benta at saka yung pong gastos. Yung pong registration nitong mga libro na to is online na din po sa ORUS. So basically, yung pong mga compliance sa registration available sa ORUS, so you don't actually required na po na pumunta sa mga revenue district offices. Gayon din po, kung mayroon po kayo halimbawa na gagamit po kayo ng computerized accounting system, kunyari medyo maganda na po ang takbo at high-tech na po yung inyong negosyo, yung pong pagkuha ng permit to use o i-register po ninyo yung inyong mga computerized accounting system na ginagamit, pwede na rin po yan i-lodge doon po sa ating ORUS. At the same time, the acknowledgement certificate for the use of the computerized accounting system or receipting system ay pwede na din po through our ORUS. So halos lahat po ngayon ng mga registration-related transactions can now be handled through our online registration and update system po. Now, paano po siya i-access? Okay. Meron po tayo sa ating website, hanapin niyo po yung icon ng ORUS doon at when you click on that, kayo po ay makakapag-access na po ng ating online registration and update system. Marami pong salamat kay BIR Assistant Commissioner Janet Cruz.